Hello guys! For today's video, tayo po ay magtitinola pero with a twist. So, ito po ay tinola pero meron siyang kamatis. So, di ba? Kakaiba. Kasi meron ka, naalala ko noon, may time na may nakainan kami na tinola pero may kamatis. Nagpunta kami noon sa Davao. Pagkaalala ko, yun, ano lang ako sa tinola nila kasi kakaiba, may kamatis. So, yan ang ating mga ingredient. Yan din yung pagkakahiwa. Sibuyas, manipis, yung ating kamatis, hatiin sa apat, tapos hiwain ng paslant, yan, katulad niyan. Tapos yung ating ginger, maninipis din, parang, julienne. Yan yung minced na garlic. So, yan lang naman ang ating mga ingredients. Ang ating chicken. So, napakasarap nitong dish na to. Siguradong uulit-ulitin ninyo. Yes, tinola na may pagkalasang sinampalukan. Yun yung parang pinaka magiging lasa niya. Sinampalukan na hindi ganong kaasim. Kasi nga merong kamatis kaya magkakaroon siya ng pagkaasim. So tinola at sinampalukan na combine. Yon, parang gano'n na magiging lasa niya. So natutuwa ako dahil gustong-gusto ng aking bunso yung lasa. Na-surprise ako at sa bibig niya mismo lumabas na masarap nga raw. So, nakakatuwa dahil yung pagod mo ay may nakaka-appreciate. So, yan na, nilagay na natin ang bawang, guys. Nagsimula na nga tayo mag-gisa. Bawang and then yung ating luya na maninipis. So, pwede rin namang unahin nyo yung luya before yung bawang. Kadalasan kasi ganun eh. So, ngayon, ang nauna ko is bawang. So, pwede na rin naman, pwede rin pagsabayin. Kung gusto nyo, depende sa inyo. So, yung iba nga, sabay-sabay na yan eh. Pero, for the video, di ba, ginagawa natin yung best natin para maipakita kung paano natin ginagawa yung ating mga pagluluto. So, nailagay na natin yung ating sibuyas na hiniwa ng maninipis, pero hindi mince, okay? And then, ang sasatay-satay lang natin hanggang sa maging translucent na yung ating sibuyas. So, wag natin susunugin. Alam na natin yan. Isasatay lang natin ng slight sa medium heat. So, wag po natin lakasan masyadong apoy kasi baka masunog. So, yung kamatis, later on na lang natin siya ilalagay. So, ilagay na natin yung ating mga part ng manok na mabubuto. Katulad ng legs, thigh part, yung wings. Yung wings, yung bandang malaman na part, sa breast ko siya isasabay. Yan yung mga inuuna ko, yung mga nakadikit sa buto na part ng manok. Kasi yan yung mas matagal maluto kesa sa breast. So, yung breast mabilis lang, kaya later na natin siya ilalagay. So, yan. Pinakuluan na natin siya ng 5 minutes. So, naka 5 minutes na. Ibabalik ta rin natin ngayon yan para yung kabilang side naman ng manok ang maluto. Bari, ang heat natin dyan ay medium heat. Kasi parang binabrown natin yung manok. So, lagyan na rin natin ng patis. Ang ating pampalasa. Sa tinola, di ba ganyan? Naglalagay tayo ng patis. So, bahala na kayo kung gaano karami. Pero ang nilagay ko dyan is siguro mga 2 tablespoon. Kasi lalagyan pa natin yan ng cubes. So, ayaw naman natin ng bongga sa kaalatan. Lagyan natin ng buong paminta. Kung gusto nyo durog, nasa sa inyo po yan. So, akin preferred ko is buo. So, tinola nga kasi, di ba? So, pag tinola, parang mas maganda kung buo. Yung mga parang pagka nilaga dish, di ba? Ang nilalagay natin dyan is buong paminta. So, ayan na.
nakaka 5 minutes na tayo. So, after 5 minutes, babaliktarin natin siya. Para yung kabilang side naman ang maluto. Para even, di ba, yung pagkakaluto. So, ganyan lang, kadali. Ang magluto ng tinola, as easy as 1, 2, 3 again. Kasi sa pagluluto naman, kapag ka talaga alam mo na yung basic, madali na lang. So, gisa-gisa lang naman yan eh. Isipin mo lang, ito ba ay dapat igisa? Or pakukuluan lang, laga lang? Mas mabilis mo nang malalaman kung paano mo siya gagawin. So, pag alam mong may sabaw, syempre, igigisa mo muna. May mga dish na kailangan mo igisa muna, di ba? Meron din namang dish na may sabaw, pero hindi mo kailangan igisa. So, kailangan lang alam mo na agad yon. So, nabaliktad na natin yan. Nakaka 10 minutes na siya. So, lagyan na rin natin ng asin. Kanina nilagyan natin ng patis. Ngayon, lagyan natin ng konting asin. Siguro mga 1 teaspoon. Kasi nga, lalagyan pa natin yan later on ng chicken cubes. Yes. So, yung gitna, in-empty natin kasi ilalagay na natin yung ating breast. So, kasi nandun yung concentration ng init sa gitna. So, lagay natin siya doon. Tapos, uli natin yan, tatakpan uli natin for 5 minutes. So, ang mangyayari dyan is, after 5 minutes, babaliktarin uli natin yung breast. Yes, para syempre yung kabilang side naman ang maluto, di ba? Para all sides ay siguradong luto dahil alam naman natin manok yan. So, pag hindi natin ang luto ng tama, magkakaroon tayo ng sakit, salmonella, alam nyo na. So, ayan na, naka 5 minutes na at babaliktarin na natin siya. Pwede rin natin baliktarin yung mga nasa paligid para hindi naman siya ma-overcook. The same time na binaliktad nyo yung breast, baliktarin nyo na rin yung nasa paligid niya. So, ang lumalabas niyan, nakaka 15 minutes na kayo. 15 minutes na natin siyang niluluto. So, another 5 minutes kasi nga kababaliktad lang natin sa breast. So, yan. Maghihintay ulit tayo ng 5 minutes para sa siguradong luto na breast natin, chicken breast na nasa gitna. So, okay, ayan, tatakpan uli natin yan and then lalagyan natin ng sabaw. Parang hindi pa yata natin nalagyan ng ng cubes. Siguro dyan sa part na yan natin siya lalagyan ng cubes. Yun, kasi ang karne parang mas maganda siyang lagyan ng pampalasa kapag medyo luto na. So, ayan, lagay na rin pala natin dyan yung ating kamatis. So, gusto natin sa kamatis yung medyo hindi ganung lutong-luto. So, nilagyan ko na rin ng 2 cups kasabay ng kamatis, 2 cups of water. Okay, so meron na siyang sabaw. Hindi natin aim dito yung sobrang daming sabaw. Sakto lang. Kasi nga, lalagyan pa natin siya ng pechay. So, yung pechay is magtutubig pa yun. Kaya, madadagdag pa yun sa sabaw. Kaya, medyo alalayan din natin ang paglalagay ng sabaw para hindi masyadong lumangoy ang ating mga So, ilagay na rin pala natin yung sabaw ng kinatasan ng buto ng kamatis. So, yan. Maghintay ulit tayo ng 5 minutes. Yun na. Naka 5 minutes na. O, bale, all in all, nakaka 20 minutes na tayo. So, ang cooking time nito is 20 to 25 minutes. Kasi nga, lulutuin pa rin natin yung pechay. So, di ba sa tinola, ang nilalagay nila is malunggay. So, ito naman, pechay. So, talagang kakaiba, di ba? Tinola with a twist talaga. So, yan. Yan na yung ating napakaraming pechay. So, try nyo to, mga parents, mga mommy.
Napakasarap niya. Talagang uulit-ulitin ninyo. Bali, tinola ito. Tinolang may kamatis. So, ayan. Maghintay ulit tayo ng 5 minutes. And then, luto na po ang ating dish. So, napakasarap. Napakasustansya. Diba? Kasi ang daming gulay. Tapos manok. Diba? Huwag na lang natin kainin yung balat para hindi tayo ma-allergy. Kung meron kayong allergy. So, yan na po ang ating dish for today. At napakasarap, napaka-healthy. Kain na po tayo. I-plate na natin yan, nang makain na natin yan. So, paborito kong part ng manok ay thigh part, saka breast. Yan na nga, yan ilagay ko sa aking kakainin. So, lagyan na natin maraming gulay. Alam mo na, ma-fiber na ang mga diet natin. Dapat, para iwas constipation, diba? Saka maganda sa digestion pag maraming fiber. So, ayan na po ang ating dish for today. I hope you learned something, guys. See you on the next one. Thanks for watching. Bye, everyone. Oh, let's eat na. Yummy, oh. Sarap ng sabaw. Grabe. Grabe, all in all, talagang uulit-ulitin nyo to. Sinasabi ko sa inyo, mga chicken lover dyan. Yan, ito na ang recipe sa inyo. Lagyan nyo na sili kung gusto nyo. Bye!